Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa. Medyo halos hindi tayo nakapag-live for a couple of days. Oh, yes, couple of days, hindi pa naman isang linggo. Pasensya na po kay Dalmer. Something that I need to do na kailangan i-attend, and which is, kung ano po yun, syempre ang aking biyena na kailangan asikasuin muna at kailangan alagaan. At yan ay nagawa ko at nandito na siya kasama namin dahil po sa tulong ng aming mga kaibigan, lalo na si Miss Rica, Miss Marie, sa suporta nila at sa mga kasamahan namin dito sa Mag-usap Tayo team. Maraming salamat po sa inyong patient na hindi ako nagla-live. Pasensya na po. Anyway, andito po ako para sabihin sa inyo dahil nalaman ko just now, I'm sure alam nyo na ata, ang state of emergency ng Japan ay hanggang June 20. Na-extend siya. Kasi supposed to be, matatapos na po, di ba, this month. Kaso in-extend po siya, ginawa po siyang hanggang June 20. June 20. So meaning to say, wala pa rin pong entry sa mga merong COE. COE kaparis ng mga training visa, working visa. Yung mga first-timer lang po na papasok, na first time na bigyan ng COE. Pero yung mga dati po, parang makakapasok na rito kasi meron na silang, kumbaga sa residente na rin sila rito. Ang Japan po ay papapasukin pa rin ang mga kahit sinong foreigner, basta residente dito. Of course, syempre, ang mga Japanese talaga nakakabansa nila to, no? Hindi pwedeng stop sila. So, sa mga kababayan ko nagda-doubt na pwede kayong pumasok kasi state of emergency sa Japan. Yes, kung kayo po ay residente rito sa Japan. Kung hindi po kayo residente dito, hindi pa po pwedeng pumasok. Although, kung halimbawa, nabigyan ng anak nyo o ang asawa nyo, ang anak nyo na lang, sabihin na natin na kayo naman ay residente rito, pwede pong makapasok yan. I-ano nyo lang po sa embassy yan, dadali nyo sa embassy, itatanong nyo kung anong dapat gawin, kung anong dapat ng mga requirements. And I'm sure meron pong way para makapasok sila. Yan po ay sa mga pamilya lang dito sa Japan. Yung sinasabi ko pong COE, yun po ay pwedeng makapasok basta may pamilya ka. Halimbawa, spouse visa ka, may asawa mo ay Japanese, pwede po kayo makapasok kung nabigyan kayo ng COE. No doubt about it po. Talagang pwedeng makapasok po basta may relasyon sa mga nakatirang residente rito ang COE. Okay po, ang isa pa pong gusto kong sabihin sa inyo na kung halimbawang bibili kayo ng mantika, bibili na po kayo ngayon dahil kahit ang oil po ay tataas mula Hachigatsu. Ang mantika po ng Japan, mantika sa buong Japan ay yung pang-cooking oil natin, tataas po raw siya. Actually, balik 3 beses na siyang nangyaring tumaas since last year. So, mga kababayan ko, kung kayo po'y mahilig sa prito-prito, kaparis ko kanina, namili ako 5 lang naman. Bimili lang ako ng 5 para kahit paano makasave. Although, maski sabihin na natin, konti lang naman na itinaas, pero kung sa araw-araw mo naman gagamitin, di ba? Bago po mag-hachigatsu yan, ibig sabihin, bago mag-August, tataas po ng konti. Sabihin na natin 50 yen po atang itataas ng mantika rito sa Japan. Buy na kayo. Kaparis natin, mahilig tayo magprito, di ba? So, yun po ang masasabi ko for tonight. At sasabihin ko po sa inyo ulit, ang state of emergency ay hanggang June 20 at ang COE sa mga spouse visa, sa may mga pamilya rito, yes po, pwedeng makapasok pa rin ang COE. Certificate of Eligibility, ibig sabihin visa po yun ng spouse, visa ng anak nyo. And one more thing good with that, good for 6 months po yan. Before po kasi, ang COE, good for 3 months lang. Ngayon po, good for 6 months na po yan. So, halimbawa, ay naku, hindi pa ata ako ready para kasi hindi pa nabigyan ng stamp or kung anong papeles pa kakailanganin ng anak nyo or ng wife nyo, pwede pa po yan i-extend kasi good for 6 months na po, na dating 3 months ay 6 months na ngayon. Yan po ay nagsimula noong January. Kung hindi po natin alam o yung nakakaalam na, yokata, pero yung hindi pa po nakakaalam, ang COE po ay good for 6 months na. Na-confirm na po yan, nagsimula po yan noong January. Actually, nagsimula yan ng super 6 months nung nagkaroon ng super taas ng state of emergency sa Japan
Nagsimula po talaga yan na in-extend nila yung mga may COE na 3 months ay ginawang 6 months. At ngayon po, mula nung January pala, nagkaroon na rin siya, ginawa na rin siyang 6 months. So yan po ang masasabi ng inyong lingkod. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Huwag po kayong mawawala kung halimbawa may mga katanungan po kayo. Pumasok lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Hindi po kami nakakasagot ngayon sa phone. Bakit po? Kasi po marami tayong kababayan na nagpapasalamat ako, sumusuporta sa atin na nagkakaroon ng soda for 20 minutes, which is konting fee lang naman po. Dahil marami na po tayong team ngayon na kailangan natin naman na bigyan ng budget. Hindi pwedeng libre, di po ba? Pasensya na po kaya. And also, sa mga long distance marriage, andito pa rin po kami every Saturday sa orientation. So, if you're ready for that, pumasok lang po kayo ulit sa sinasabi kong FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa, and hingi po kayo ng schedule dahil every Saturday po ang long distance marriage namin, pero good for 5 person lang po. Hindi po kami nagdadami ng mga orientation, hanggang 5 lang po. So ito po ulit, aaminin ko, sana keep safe po tayo. At aminin natin sa lahat na the best weapon in the world is prayer. Huwag po tayo mawawala ng panalangin dahil ang Panginoon lang po ang pwedeng magbigay ng katotohanan dito sa atin at kung ano man ang kailangan po natin, mga tulong, the only thing is prayer. Wala na pong iba. Wala nang iba kundi panalangin. So keep safe po at we do hope na matuloy ang Olympic. Medyo delikado po raw, konti lang ipapapasok, yung 15,000 lang, pero still tutuloy po ata nila rin ang Olympic. Mainit pa rin sila. Anyway, maraming salamat po. Pasensya na kayo, gabi na. And I'll see you on Monday. And para sa naka-schedule sa orientation ng long distance marriage sa Saturday po, I'll see you on Saturday. Thank you po. I'll see you on Monday. Bye! Thank you.